Sa likod ng maaliwalas ng ngiti ko tuwing papasok sa trabaho noon, may lihim akong tinatago. Isang lihim na hindi ko akalaing magiging simula ng pinakamagulong kabanata ng buhay ko. Hindi ko rin inasahan na ang dating boss kong suplado, perfectionist, at tila hindi marunong ngumiti, ay magiging ama ng batang dinadala ko ngayon. Si Mr. Adrian De Vera, CEO ng isang kilalang marketing agency sa Makati, ang tipo ng lalaking hindi madaling lapitan. Matangkad, gwapo, may matalim na titig, at may presensya pa lang ay tatahimik na ang buong opisina. Dragon ang bansag sa kanya ng mga empleyado. Lahat takot sa kanya. Lahat, maliban sa akin. Ako si Mia. Simpleng empleyado, assistant ng executive department. Ako ang laging nauutusan magdala ng kape, mag-print ng report, at mag-resched ng meeting kapag biglang inaatake ng mood swings si Boss Adrian. Ako rin ang una niyang sinisigawan kapag mali ang font ng presentation, kahit pa hindi ako ang gumawa. Pero sa kabila ng pagiging terror niya, may mga gabing naiiba siya. Yung tipong tatawagan niya ako ng 11:00 ng gabi para lang sabihin, "Salamat sa effort mo kanina. Hindi ko lang masabi kanina kasi maraming tao." At syempre, ang puso kong laging stress ay biglang nagkakakulay. Nagsimula sa simpleng late night work sessions, hanggang sa naging dinner, hanggang sa isang gabing nagbago ng lahat. Isang company outing ang naging turning point. Sa ilalim ng malamlam na buwan, lasing siya, at ako naman, nadala ng moment. Hindi ko alam kung dahil ba sa alak, sa init ng gabi, o sa matagal na ring pagkakabighani ko sa kanya. Pero nang hinalikan niya ako, hindi na ako umatras. Kinabukasan, wala. Parang walang nangyari. Bumalik siya sa pagiging Mr. De Vera habang ako'y nagtatalo ang isip at damdamin kung isa lang ba akong pahinga sa gabi niyang pagod. Hindi ko siya inistorbo. Hindi ko rin siya kinulit. Professional pa rin ako. Hanggang sa naramdaman ko na ang pagkahilo tuwing umaga, ang pananakit ng likod, at ang kabang hindi dala ng deadlines, kundi ng 2 guhit sa pregnancy test na hawak ko. Oo, buntis ako, at si Mr. Adrian De Vera, ang boss ko, ang ama. Matagal kong pinag-isipan kung sasabihin ko. Paano ko ba sasabihin yon sa taong halos hindi ako kinakausap na parang may nangyari? Paano kung sabihan lang niya ako ng, "Hindi ko problema yan," o kaya wala akong kinalaman dyan? Pero higit sa lahat, paano kung tanggihan niya ang anak ko? Sa isang private meeting, pinatawag niya ako. Wala akong idea kung bakit. Akala ko napapansin na niyang wala akong ganang magtrabaho. Akala ko matatanggal na ako. Pero bigla niyang sinabi, "Mia, ilang linggo na yan." Napako ako. Anong ibig mong sabihin? Hindi ako tanga, Mia. Alam kong akin yan. Tahimik ang buong silid. Ramdam ko ang kaba sa dibdib ko. Pero mas kinabahan ako sa susunod niyang sinabi. Handa akong panagutan yan. Pero hindi bilang boss. Naguluhan ako. Ano ang ibig mong... Gusto ko maging parte ng buhay niyo. Kung papayag ka, simulan natin hindi bilang boss at employee, kundi bilang magulang ng batang yan. Hindi ako makapaniwala. Hindi ko inasahan na ang lalaking kinikilala ko lang bilang boss, na minsang naging kapilyuhan sa ilalim ng buwan, ay magiging handa sa responsibilidad. At hindi lang bilang ama, kundi bilang partner. Ngayon, habang hinihimas ko ang tiyan kong 6 na buwang buntis, hindi ko maiwasang ngumiti sa tuwing makikita ko siyang nagpupumilit mag-assemble ng crib na mali-mali ang pagkakabit, o kapag tahimik niyang binabasa ang Pregnancy 101 for Dads habang hinihintay akong matapos sa OB check-up. Hindi madali. May mga chismis sa opisina. May mga matang mapanghusga.
Pero sa kabila ng lahat, pinili naming harapin ito. Hindi bilang boss at empleyado. Hindi bilang kasalanan ng isang gabi. Kundi bilang dalawang taong handang magsimulang muli. Para sa isang buhay na bunga ng isang gabi ng kahinaan. Pero puno ng pagmamahal ngayon. Akala ko siya ang magiging dahilan ng resignation ko. Yun pala, siya ang magiging dahilan ng mga unang iyak ng anak ko.